Sa puso ng Lumban, Laguna, kung saan dala ng hangin ang mga bulong ng tradisyon at pagiging matatag, tayo'y tutungo sa industriya ng pagbuburda. Sa pangkaraniwang araw, habang abala ang ibang kabataan sa pagpasok sa eskwela, maagang gumising si Madeline upang maghanda. Mula sa paghihilamos at pagsisipilyo hanggang sa pag-aayos ng sarili, makikita ang tahimik na si Madeline na akmang may gagawin din sa araw na ito. Pero hindi gaya ng karamihan na ang pakay ay pumunta sa eskwela, bit-bit ang kanilang ballpen at papel para matuto. Si Madeline, dala-dala ang kanyang tambor at karayom para magburda. Si Madeline kasi ano nga yan, kumbaga pag ako aalis, siya ang pumapalit sa akin. Halimbawa, bili ako sa tindahan, siya sa labas. Pagbalik ko, nananahi na yan. Nangingialam na din yan doon sa ginagawa ko. Lumaki si Madeline na mulat sa ganda at halaga ng tradisyonal na pagbuburda. Sa edad na 10 taong gulang, naging saksi siya sa galing at dedikasyon ng kanyang ina nang matutuhan niya ang sining na ito. Ayun, minsan, siyempre, sa kagustuhan ko din namang na tinuturo ko, tastasing mo, alsing ulit. Kasi parang bungi-bungi, kumbaga hindi maganda yung pagkakaburda. Ngayon, tatastasing naman niya. Hanggang sa mapaganda na niya. Kumbaga, nandun din yung paggabay ko na mapaganda pa niya yung burda. Huwag mo nang masyadong hihikitin. Dahil sa pagiging interesado at masikap ni Madeline, naging katuwang na rin siya ng kanyang ina sa pagpapaunlad ng kanilang hanap buhay. Kailan niyo po unang tinatanggap ng yung formal na talaga na trabaho sa kanya, na siya talaga yung magbuburda? Dito na, nung high school na siya. Pagka tatanggap ako ng tahi, sama kami na sama. Minsan pag may tanggap kami 1,000, isang pitsera, bibigyan ko siya halimbawa 300. Kung gusto hati kami, tig 500. Pero mas siyempre, kukuha na lang sa 300 dyan. Siyempre, bibili ko naman namin ng pagkabuhay. Bibili namin ng aming pagkain. Kanina nandun din sila kasama yung isang bata. Ikaw ba ay naranasan mo ng magbenta ng sarili mong produkto or nag-aangkat ka lang, tumatanggap ka lang ng mga tao? Nakapagbenta na po ako ng tahi. Isang beses pa lang po. Proud ka ba doon sa nabenta mo? Proud po ako kasi po nagawa ko po yun ng mag-isa lang. Tapos ko po nabenta po, parang nagustuhan po nung bumili. Sa kanilang luntiang bahay, tila tumawag sa aming pansin ang ilang mga tropeyo at sertipiko. Sa unang tingin, aakalain mo na ito ay ilang mga diploma o sertipiko na nakukuha mula sa paaralan. Pero kami nagkamali. Ito ay mga sertipiko ng dalaga matapos siyang magkampiyon sa Burdang Lumban Festival under high school category taong 2017 at second placer naman taong 2018. Meron kami mga proyekto or gawain dito na kung saan patuloy na makikinabang yung mga kabataan at hindi malilimutan yung tradisyon ng pagbuburda. At kasama nga dun sa aming festival, yung pagkakaroon ng timpalak galing sa pagbuburda na kung saan may kategory ng mga kabataan. Sa kabila ng mga programa ng munisipyo para sa mga kabataan, hindi maitatanggi ang kanilang kawalan ng interes sa tradisyonal na pagbuburda. Ito'y dahil sa pag-usbong ng modernong estilo na mas pinipili ng maraming burdadera sa Lumban, pati na rin ang modernong libangan tulad ng mga smartphones na humahadlang sa kanilang pagpapatuloy sa naturang sining. Ano po yung unang ginagawa din bago mag-burda? Simula po nung mga nauso po dito yung mga computerized.
yung mga makabagong technology dito. Nung umpisa po, ilang lang po ang meron eh. Medyo malakas pa po yung burdang kamay. Hanggang sa na-discover na po din ng iba po. Parang hanggang sa dumami na po. Para sa'yo, ano yung pangarap mo para sa industriya ng pagbuborda sa lumban? Sana po mas makilala pa po, tas tumaas pa po yung ibayad nila sa mga magbuburda. Konti na lang po kami, kailangan po nilang ingatan po yun para po mas ipagpatuloy pa po nila yung pagburda. Mas madami pa po ang kabataan ang mag-aral. Mahalaga ba para sa'yo yung pagbuborda? Mahalaga po sa amin yung pagbuburda. Yun na po yung naging trabaho namin. Yun na po yung bumuhay sa amin. Sa paglalakbay natin sa puso ng Lumban, si Madeline ay nagpakita lamang ng kakaibang katatagan at pagmamahal sa tradisyon. Sa bawat tahip ng tela, patuloy nating ipagpapatuloy ang kanyang kwento at pagpapahalaga sa sining ng pagbuburda. Samahan niyo kami sa susunod pang kabanata ng Tela ng Katatagan.